Good evening po. Yes, hello, good evening, Tatanong bro. lang po. Tatanong lang po. Go ahead, bro. Apo. Katanungan ko po ay yung tungkol ba sa mga customs and tradition ng Jew. Di ba hindi na yan applicable sa atin as Katoliko, di ba? Yung 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 customs and tradition ng Jew, hindi na yan applicable sa atin. may halimbawa ng Actually, yung katanungan ko talaga, ano ang importansya ng pag-aaral ng Old Testament kung kasi 'di ba may mga minsan nagkakadebate yung SDA at Katoliko dahil sa pagkain ng karneng baboy tsaka dugo. Dahil yun ay mga pinawalang bisa na ni Jesus. Ngayon kung wala na pala yung hindi na kasama yung gawain ng mga Hudyo, ba't natin kailangan pag-aralan ang Old Testament? Opo. Well, bro, ang Biblia kasi isinulat yan para malaman natin yung sitwasyon ng mga tao and God, yung relation ba. So yun ang pinaka-main point bakit tayo may Biblia. No? So through pagbabasa natin sa history, sa pamamagitan ng Bible, malalaman natin ano yung mga nais ng Diyos sa kanyang bayan. So ina-applika natin yun ngayon sa panahon natin. Well, sa tanong mo kung yung mga customs nila, depende. Kasi may mga ginamit ang mga Hudiyo na ang katuparan nun tayo. Halimbawa, yung kanilang Feast of the Living Bread nila. Tayo ang naging katuparan nun eh. Pinapatuloy natin yun, pero sa kanila nanggaling yun. No, yung yung sa Holy Week. Oh, sa kanilang tradisyon yun, pero ang nagpatuloy nun ang Catholic kasi sabi nga ni San Pablo sa Colosas 2:14, yung nakaraan is the shadow of the world to come. So ibig sabihin, shadow lang sila. Anino sila ng kasalukuyang panahon na darating, sabi ni San Pablo. So kung sila yung anino, ang inaninuhan nila, tayo yun. Nakuha mo, bro? Kumbaga tayo ang Anino, katuparan. tayo ang katuparan, sila ang anino. Yun ang theology dyan. Then, may mga bagay lang na pinagbawal na dahil sa batas yun nila. Like halimbawa, pagbabawal ng pagkain ng baboy. Hindi naman kasi moral law yun eh. Dahil kung titingnan natin ang sulat ni San Pablo, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Pero bakit may mga pagkain na ipinagbawal ng Diyos dahil madumi? So may reason. No? At ang reason nun, dahil nga maraming mga pagano na hindi kumikilala sa tunay na Diyos at yun ang kanilang kinakain usually, yun ang reason. Kaya ayaw ng Diyos na para mabukod ang bayan ng Diyos sa mga pagano ba. So, kaya pinagbawal ng Diyos yun. Pero hindi yun nangangahulugan na madumi talaga ang baboy. Kasi unang Korinto 4:4, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. So, alangan naman magkukontrahan ng Bible. For some reason, kaya may mga pinagbawal nung unang panahon. Pero ngayon sa panahon natin, hindi na nga yun saklaw. Yung mga tinatawag na ceremonial law. No, yung ceremonial law ang pinagbawal. Pero custom, may mga custombre ang mga Hudiyo na pinagpatuloy pa natin hanggang ngayon. Pero yung iba, wala na. Yung iba, wala na. Halimbawa, yung Sabado gagawin ang araw ng pagsamba. Sa panahon natin, linggo na eh. Sumasamba pa rin tayo sa araw ng Sabat, pero hindi na Sabado. Linggo na. Kasi tayo nga katuparan. Napatanong kasi ako kasi minsan kasi nabigyan ako ng isang New Testament Bible lang. Sabi nila kasi tayo na ang simbahan ng
nasa New Testament. Kaya New Testament lang imbes na may Old Testament. Yes, Kaya napatanong ako dito. sa decree ni Pope Pius X, kinundima ang mga tao na hindi tinatanggap ang Old Testament. Kinukundima ng simbahan yan pag mga taong hindi tumatanggap ng Old Testament, ina-anathemize ng simbahan yan sa decree ni Pope Pius X, 1912. Okay. Kasi protestante naman yun na nagbigay sa akin. Napaisip lang po. Yun po ang kasagutan ni Brother Junre. So, alamin po natin ano ba ang reason kung hindi na applicable sa ating mga Kristiyano ang tradition at ang custom sa mga Hudyo, ano pa ang silbi na pag-aralan ng history nila? Sapagkat marami sa kanilang mga isinulat sa kanilang kasaysayan ang mga propesiya na magaganap sa New Testament. Isa yon sa pinaka main reason kung bakit wag nating kalimutan na pag-aralan ng kanilang history. Marami silang mga tradisyon na kapag hindi mo naunawaan, hindi mo maintindihan ang Biblia. Halimbawa na lang pananglitan. Halimbawa na lang yung sa kapitulo 1:5 sa kapitulo sa 1:5. Pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noong di gumali ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng Sabat ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngayon, bakit labag sa kanilang kautusan na dalhin ang kanilang higaan? Malalaman mo yan sa Old Testament. Ano ang sabi? Exodo 20, versikulo 10. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Ano daw? Sa araw na ito, walang magtatrabaho sino man sa inyo. Kayo. Sabihin, yung sinabihan mismo ay bawal magtrabaho. Yung pagbubuhat ng kanilang higaan, yon ay isang gawain basa sa ang dating Biblia. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sabihin, malalaman natin na bawal pala sa kanila ang gumawa. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa mga taong nahuling gumawa? 15:32 ng bilang ang sabi ganito, "At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan.
sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa lapas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Malinaw po dyan mga kaibigan na may napahamak dahil gumawa sa araw ng Sabat. Ngayon, nahuli yung lalaki. Pero bakit hindi siya binato gayong na-caught in the act siya? Simple lang naman, dahil ang sabi niya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Sa madaling salita, kultura pala ng mga Hudyo na kung kahit mahuli ka mang gumawa nito, hindi ka parurusahan kung ang dahilan inutusan ka. Kaya sa Biblia, ayon sa Mateo 27:20, ang mga tao na may hinikayat ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli siyang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais ninyong palayain ko? Si Barabas, sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus sa tinatawag na Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Kaya dahil doon, ang mga Hudyo ang nasisi sa pagkamatay ni Kristo at ng mga sinaunang mga propeta. 2:15 ng unang Tesalonika, silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin, hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao'y kinakalaban nila. So, pag hindi natin pinag-aralan ang tradisyon at customs ng mga Hudyo, hindi natin mauunawaan kung bakit nagkaganon ang istorya. Para malaman natin ang kanilang customs sa tradisyon, kailangang pag-aralan ang Old Testament at ang New Testament. Hindi New Testament lang. Kasi pag New Testament lang ang pag-aaralan mo, kulang ang kaalaman mo. At hindi mo makukumpleto masulba ang isang katanungan dahil kulang ang impormasyong hawak mo. Yan po ang ating tampok na video sa araw na ito, sa hapon na ito. Mamaya po abangan po ninyo. Meron pang isang katanungan na ating bibigyan ng linaw. Dito lamang po yan sa Punto por Punto. Paalam!